Yan pagpapakasalan ko? Isang lumpo? Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa ikasal sa lalaking hindi makalakad. Sigaw ng bride habang binabato ng bouquet ang sahig ng simbahan. Napayuko ang groom. Pilit nilalabanan ang pagpatak ng luha habang ang mga bisitay nagbulungan. Ilan pa'y napatawa sa kagiyan. Wala ni isang umalalay. Lahat ay nanlait. Ngunit sa gitna ng katahimikan, lumapit ang kampanyerang duling. Ang babaeng laging kinukutya sa simbahan. Kung wala nang may gusto sa kanya, ako na lang ang papalit. Ikakasal ako sa kanya ngayon din. Napatingin ng lahat, sino ba talagang babae sa altar ng kapalaran? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang bawat tunog ng kampana sa kumbento ng Santa Clara ay tila paalala ng tanikala ng kahapon na hindi kayang kalasin ni Isabel. Siya ang kampanerang kilala sa buong baryo. Hindi lang dahil sa bahagyang pagkaduling niya, kundi sa tahimik niyang pagdadala ng lungkot at pangarap na matagal nang itinatago sa dibdib. 1 taon pa lang siya nang bawian ng buhay ang kanyang ina sa panganganak. Sa halip na yakapin ng kanyang ama, siya'y itinuring na pasanin. Isang alaala ng isang pagmamahalan na nasayang. Ilang taon pa lang ang lumipas at nag-asawa na ng iba ang kanyang ama. Mula noon, ang buhay ni Isabel ay parang alikabok sa ilalim ng carpet. Nandoon, pero ayaw pagtuunan ng pansin. Ang kanyang mga half-sisters, bagamat may taglay ding ganda, ay nababahala sa presensya ni Isabel. Sa kabila ng pagiging medyo duling, mas nahuli nito ang pansin ng mga lalaki sa eskwelahan. Marahil ay dahil sa kanyang mahinhin na kilos, mapagmatsyag ng mga mata, at kindat ng puso sa bawat simpleng ngiti niya. Naiinggit ang magkakapatid. Hindi nila matanggap na ang anak sa unang asawa ang mas pinapansin kaysa sa kanila. Mama, ani ni Camila, ang panganay sa mga half-sisters ni Isabel. Baka dapat ilayo na natin si Isabel. Hindi naman siya bagay sa lifestyle natin. At doon nagsimula ang plano. Pinakaiusapan nila ang kanilang ina, ang madrastang si Leticia, na kumbinsihin ang ama ni Isabel na ipadala ito sa kumbento. Doon siya nababagay. Tahimik, walang tukso. At higit sa lahat, malaya sa mga nanliligaw. Wika ng madrasta. Isang umaga, habang bitbit ang maliit na bag at isang lumang rosaryo ng kanyang ina, isinakay si Isabel sa tricycle. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Sa bawat pag-ikot ng gulong, tila lumalayo siya sa anumang pangarap na dati. Abot tanaw lang. Dito ka na, Isabel. Ani ng ama niya, walang emosyon sa mukha. Magpakabait ka. Ipinasa siya sa kumbento ng Santa Clara, kung saan siya itinuring na isa sa mga batang iniiwan ng panahon. Sa edad na 14, natutunan niya ng magwalis ng patio, maglinis ng simbahan, at higit sa lahat, magpihit ng kampana sa tuwing may misa o kasalan. Ngunit kahit pilit siyang ilimlim sa katahimikan, nanatiling buhay ang pangarap niya, ang maging guro. Tuwing gabi, palihim siyang nagbabasa ng mga lumang libro sa maliit na aklatan ng kumbento, nagsusulat ng tula sa likod ng lumang misalet, at kung minsan, habang hinihila ang tali ng kampana, iniisip niyang isang araw, siya naman ang may hawak ng chalk sa harap ng mga batang nangangarap din. Ngunit dumating ang araw na babago sa takbo ng kanyang buhay. Matahimik ang araw na iyon, puno ng dekorasyon ng simbahan, may kasal. At hindi basta-bastang kasal. Anak daw ng gobernador ang kakasal. Lahat ng madre abala. Si Isabel, nakaputing blosa at simpleng palda, ay naatasang mag-ayos ng mga bulaklak sa altar. Sa gitna ng seremonyang paghahanda, napatingin siya sa lalaking nasa dulo ng simbahan. Nakaupo sa wheelchair, may kaya-ayang mukha, may bakas ng lungkot sa mga mata, ngunit matikas pa rin ang tindig ng dibdib. Siya si Elian, ang groom. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Isabel. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi naman siya kilala ni Elian. Hindi rin niya alam ang istorya nito. Ngunit may kung anong sigaw
ang damdaming pilit pinatatahimik ng maraming taon. Parating na ang bride, bulong ni Sister Remedios. Sa pagbukas ng malalaking pintuan ng simbahan, bumungad ang bride na si Clarice. Maganda, elegante, ngunit bakas ang iritas sa mukha. At sa bawat hakbang niya palapit sa altar, lalo itong tumindi. Pagdating sa tapat ni Elian, bigla itong tumigil. Napansin ang wheelchair. Napakunot ang noo, napaatras ng bahagya. Yan bang papakasalan ko? Sigaw ni Clarice, nanginginig ang boses. Isang lumpo? Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa ikasal sa lalaking hindi makalakad. Napanganga ang lahat. Natigilan maging pare. Lahat ay napalingon. Ilan ay napatawa. Ilan ay napailing. Si Elian, pinilit ngumiti. Ngunit hindi na napigilan ng luha. Dahan-dahan siyang umikot. Tila aalisin ang sarili sa sarili niyang kasal. Walang kumilos. Walang umalalay. Lahat ay nanunood ng kahiyan niya. Dahil kailanman ay hindi pa nagkikita ng personal sina Clarice at Elian. Dahil sa long distance ang kanilang relasyon. Hindi rin nakala ni Elian na magugulat si Clarice sa kanyang kalagayan. Sapagkat para sa kanya, ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat nasusukat sa pisikal na anyo. Ngunit sa katahimikan, may isang tinig na puminit sa hangin. Ako na lang. Sabi ni Isabel, buo ang loob. Kung wala nang may gusto sa kanya, ako nang papalit. Ikakasal ako sa kanya ngayon din. Natigilan ang lahat. Si Sister Remedios ay napalingon. Ang pare ay nagulat. Si Elian ay hindi makapaniwala. Anong sinabi mo, Isabel? Bulong ni Sister Remedios. Ang sabi ng Diyos, mahalin ang kapwa gaya ng sarili. Walang sinabing may kondisyon iyon. Lumapit siya sa altar, itinuwid ang balikat. Hindi niya alintana ang mga bulong. Hindi niya ininda ang mga tingin. Tinapik niya ang balikat ni Elian. Papayag ka ba? Tanong niya, dahan-dahang lumuhod sa harapan nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa harap ng altar na matagal niya nang pinagsilbihan, si Isabel ang bida ng sariling panalangin. Papayag ka ba? Tanong muli ni Isabel, habang nanatiling nakaluhod sa harap ni Elian. Ang lalaking kakikilala pa lamang niya. At ngayon, ang lalaking inalok niyang pakasalan. Tahimik ang simbahan. Isang katahimikang tila sumisigaw. Wala nang isa ang gumalaw. Lahat ay nag-aabang. Si Elian, bahagyang nanginginig. Hindi makapaniwala sa naririnig. Anong kailangan mo? Pera ba? Bulong ni Elian, halos hindi naririnig ng boses. Ginagawa mo ba to dahil naawa ka sa akin? Umiling si Isabel. Hindi ito awa. May hinang ngunit buong pusong sagot niya. At lalong hindi ko kailangan ng pera. Isa lang itong desisyon ng puso, hindi ng bulsa. Napakunot ang noo ng pare, ngunit agad ding tinapik ang Biblia. Kung pareho kayong handa, ituloy natin ang seremonya. Walang kasalang dapat masayang. Nagtinginan ng mga madre, ang mga bisita, at ang mga sakristan. Walang makapagsalita. Ang bride na umalis ay wala na sa eksena. Nagsisigaw sa labas habang kinakalma ng mga abay. Ngunit sa loob ng simbahan, si Isabel ay nakatayo sa harap ng altar. Hindi sa karaniwang damit, kundi sa simpleng paldang may bulaklaking borda at puting blosang may bahid ng alikabok mula sa kampanaryo. Totoo ba to? Tanong ni Elian, halos pabulong, habang tinatapunan ng tingin ang mga nanonood. Hindi ko rin alam. Bulong ni Isabel, nangingiting may kaba. Pero kung hindi mo ako itutulak palayo, sasabayan kita. At sa isang iglap, nagsimula ng kasalang hindi plinano, hindi hiniling, pero tila isinulat na ng tadhana. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, binabasbasan ko ang kasal na ito. Wika ng pare. Elian, tinatanggap mo ba si Isabel bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan? Tahimik si Elian. Lumingon siya kay Isabel. Sa mga matang medyo lumilihis ang direksyon.
Nakita niya na ang tapang na matagal niya nang pinapangarap makita. Ang tapang na kayang ipaglaban siya kahit hindi siya makalakad. Opo. Sagot niya sa wakas. Isabel, tanong ng pari. Tinatanggap mo ba si Elian bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan? Tumingin si Isabel sa buong simbahan, sa mga matang mapanghusga, sa mga mukhang hindi makapaniwala, at sa wakas, binaling niya ang tingin kay Elian. Opo, mariin niyang sagot. Kung gayon, wika ng pari, ipinapahayag ko kayong mag-asawa. Nagpalakpakan ang ilang madre, habang ang karamihan sa mga bisita ay nanatiling tahimik, gulat, at nalilito. Inay, ano to? Bulong ng isa sa mga bata. Bakit kampanyerang ikinasal sa groom? Shh! Saway ng ina. Hindi tayo artista sa pelikula, pero parang pelikula na rin ito. Pagkatapos ng seremonya, inilapit ng pare ang mikropono. Elian, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Napalingon ng lahat, naghintay, ngunit si Isabel ay biglang napaatras ng bahagya. Sandali lang po, aniya, sabay takip sa labi. Hindi ko pa po kailanman naranasan mahalikan, pisngi na lang po muna. Napangiti si Elian, halatang natuwa sa simpleng kahilingan. Dahan-dahan siyang yumuko. Umastamang sabihin, dahan-dahang inilapit ang sarili gamit ang kamay at hinaplos ang pisngi ni Isabel. Isang magaan, magalang at puno ng respeto na halik sa pisngi. Parang selyo ng isang kasunduang hindi base sa pangangailangan, kundi sa paninindigan. Pagkatapos ng kasal, hindi agad nag-uwian ang mga tao. Ang ibang bisita tila hindi pa rin makapaniwala. Ang ibang madre, abala sa pag-aayos ng gamit. Ang dating bride na si Clarice, tuluyan nang umalis na may luwas sa mga mata at galit sa dibdib. Ngunit sina Isabel at Elian ay tahimik na nakaupo sa gilid ng altar, tila humihinga pa rin mula sa kabiglaang nangyari. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Bakit mo talaga ginawa yun? Tanong ni Elian sa wakas. Hindi mo naman ako kilala. Baka mamaya, hindi ako mabuting tao. Baka hindi mo kayanin ang buhay kasamang isang katulad ko. Tahimik si Isabel. Tumingin sa krusipiho sa altar. Dati, galit ako sa Diyos. Akala ko kinalimutan niya na ako. Inabando na. Pero ngayong araw, narealize kong minsan pala, hinahayaan lang niya tayong masaktan para ihanda tayo sa mas magandang bagay. Ganun ba ako kaganda? Biro ni Elian bahagyang nakangiti. Napataw si Isabel. Hindi, pero ngayon lang ako nakakita ng lalaking humarap sa kahiyan na hindi tumatakbo. May tapang sa puso mo, Elian, at ang puso na may tapang dapat pinipili. Napayuko si Elian sa unang pagkakataon, parang may liwanag na pumasok sa dilim ng kanyang damdamin. Hindi niya inaasahan na sa araw ng pinakamasakit na kahiyan ng buhay niya, may isang babaeng pipili sa kanya, hindi dahil kailangan siya, kundi dahil pinili siyang mahalin. Simula ngayon, misis na kita. Mahinahon niyang wika. At bilang asawa ko, hindi ka na dapat manatili rito. Karapat dapat kang dalhin sa tahanan ko. Hindi na siya naghintay pa. Tumawag siya agad sa kanyang driver. At makalipas ang ilang minuto, dumating ang itim na kotse ng pamilyang Dilara. Sa harap ng simbahan, gulat ang mga madre sa sakristan. Walang nakapagsalita habang pinagmamasdan ng kampanyerang si Isabel na noon ay tinutuksot, minamaliit, na ngayon ay inaalalayan paakyat sa isang mamahaling sasakyan. Suot ang parehang simpleng palda, ngunit may panibagong dignidad sa kanyang anyo. Habang papalayo ang kotse, tahimik si Isabel ngunit malalim ang iniisip. Isang hakbang patungo sa panibagong mundo. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya sa loob ng mansyon, pero alam niyang nagbago na ang kanyang kapalaran. Mula sa tore ng kampana patungo sa tore ng karangyaan, si Isabel, duling na kampanera, ay isa ng Mrs. Dilara. Ang mainit na sikat ng araw ay tila mas masakit sa balat ngayon ni Isabel. Hindi dahil sa init, kundi sa bigat ng loob habang tinatahak ang daan pabalik sa bahay ng kanyang ama.
Ang bahay na hindi kailanman naging tahanan sa kanya. Kasama niyang driver ni Elian. Nagpresenta itong ihatid siya para makuha ang kanyang mga gamit. Sa pagdating nila sa maliit na compound ng pamilya, agad siyang sinalubong ng matalim na tingin ni Leticia. Ang madrasta niyang tila lagi may kasamang galit ang bawat hininga. Nasa likod nito sina Camila at Fiona, ang kanyang mga half-sisters, kapwa nakalukip-kip, at waring sabik na sabik sa bagong isyong pwedeng pagtawanan. Akala ko'y nagtatago ka sa kumbento ha. Bungad agad ni Leticia, palad sa bewang. Tapos ito ka, may dalang kotse, at nakangiti pa? Anong kaya naman ang dinala mo sa pamilya natin? Hindi agad sumagot si Isabel. Iniisip niyang baka may natitira pang respeto. Kahit kaunti lang, pero bago siya makapagsalita, sumabat si Camila. Tabalita sa barangay, ikaw daw ang pumalit sa bride sa altar? Talaga bang ganun ka kadesperada? Grabe, Isabel. Ay, at ang pinakasalan mo pa, lumpo? Sabat ni Fiona, humahalakhak. Pumili ka nga ng walang mukhang pera. Pinili mo pa yung hindi makalakad? Diyos ko, ikaw na talaga. Namulang pisngin ni Isabel sa kahiyan, ngunit hindi siya natinag. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng may buong lakas. Oo, lumpo si Elian. Pero may mas puso siya kaysa sa inyong lahat. Nabuo ang katawan, pero bulok ang ugali. Sus, drama. Sigaw ni Leticia. Suwail kang bata ka. Bumalik ka na sa lugar kung saan ka nararapat. Wala kang lugar dito, Isabel. At wala ka ng karapatang tawaging anak ng lalaking pinagsimulan mo. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ngunit sa halip na lumuha, ngumiti lang si Isabel. Tumango siya, marahan, na tila tinatanggap na ang paulit-ulit na pagtanggi ng sariling pamilya. Mauna na po ako. Wala na rin naman akong balak manatili rito. Paglingon niya, ibinaba ng driver ang isang malit na maleta. Ang tanging naiwan sa kumbento na gamit ni Isabel. Walang paalam, walang yakap, ni walang habol na salitang may malasakit. At habang palayo sila sa compound, isang bagay ang tuluyan niyang nilisan, ang kanyang dating buhay. Pagdating sa mansyon ng mga Dilara, bahagyang nabigla si Isabel. Hindi niya inaasahan na ganun kalaki at kagandang tahanan ni Elian. Mga pader na gawa sa batong puti. May fountain sa harap. At hardin na parang nasa loob ng isang botanical garden. Huminto ang kotse sa mismong harapan ng malawak na hagdanan. Binuksan ng butler ang pinto. Magandang hapon po, Ginang. Bati nito, may paggalang. Halos malaglag ang bag ni Isabel sa pagkagulat. Ginang? Totoo na nga, misis na siya. Sa loob-loob niya. Parang panaginip, pero gising ako. Salamat po. Sagot niya. Sabay baba. Sa loob, mas lalo siyang namangha. Kristal na chandelier, marmol na sahig, at mga alas na nakasabit bilang dekorasyon. Ang mansyon ay puno ng katahimikan, ngunit dama ang bigat ng karangyaan. Pumasok si Elian mula sa veranda, nakaupo pa rin sa wheelchair ngunit may ngiting sadyang nakakahawa. Welcome home. Aniya, pasensya na kung hindi man ito ang eksaktong bahay ng isang pangkaraniwang pamilya. Ngumiti si Isabel, bahagyang nahihiya. Mas okay pa to kaysa sa bahay na pinanggalingan ko. Handa na ang kwarto mo. Sabat ng matandang butler na sumangador. Ihatid ko na siya. Biglang natahimik si Isabel. Kwarto mo, ibig sabihin, hindi sila magsasama sa isang kwarto. At sa totoo lang, mas maigi na muna iyon. Sa loob ng ilang segundong katahimikan, nagsalita si Elian. Kung okay lang sa'yo, sa hiwalay muna tayong kwarto. Alam kong biglaan ang lahat at ayoko ring isipin mong may kapalit ang lahat ng ito. Tumango si Isabel. Salamat. Gusto ko lang munang mag-adjust. Ayokong magkabungguan agad tayo. Napangiti si Elian. Ayokong masaktan ng misis ko sa unang araw. Dinala si Isabel sa isang eleganteng silid sa ikalawang palapag. Kulay ivory at pastel pink ang tema. May malambot na kama, salamin sa gilid at terrace na tanaw ang hardin. Pagkatapos siyang iwan ng mga kasambahay, naupo siya sa gilid ng kama.
Tinapik niya ang ulunan ng kama. Sabay bulong. Ito na to, Isabel. Bagong yugto. Huwag mong sayangin. Ngunit kahit anong tibay na pinapakita niya, may bahid pa rin ng lungkot ang mga mata niya. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa bigat ng pagtalikod sa pamilya. Pamilyang kahit kailan ay hindi niya tunay na naging sa kanya. At doon niya muling naalala ang dahilan kung bakit siya pumunta sa kumbento. Hindi dahil sa relihiyon, hindi dahil sa pagpaparusa, kundi dahil sa paglayo sa mga sugat na galing sa sariling tahanan. Ngayon, nasa kanya ng pagkakataong simulan muli. Hindi perpekto, hindi planado, pero sa unang pagkakataon, may lalaking hindi siya ikinakahiya. At kahit naka-wheelchair ito, buong-buo ang pagkatao. At higit sa lahat, pinili siya. Ngunit habang tumatagal si Isabel sa mansyon, ay merong napapansin ng babae sa kanyang asawa na si Elian ang pagiging ma-pride. At masungit nito minsan. Walang sinuman sa mansyon ng Madilara ang hindi nakapansin sa tensyon sa pagitan nina Elian at Isabel. Bagamat kasal na sa mata ng batas at simbahan, tila magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan sa bawat araw na lumilipas. Ramdam ni Isabel ang makapal na pader sa puso ni Elian. Hindi ito bukas sa tulong, hindi ito palangiti, lalong hindi ito pala kaibigan. At sa tuwing sinusubukan niyang magpakita ng kabutihan, mas lalo lang itong nagiging mailap. Bitawan mo yan, Isabel. Hindi mo kailangan gawin yan. Matigas ang wika ni Elian habang sinusubukan niyang abutin ng isang folder sa lamesa. Ayoko lang namang. Sinabi ko na, di ba? Kaya ko. Napapikit si Isabel, paulit-ulit, gabi-gabi. Kung hindi pa sigaw, sarkastikong mga biro. Hindi lang dahil lumpo si Elian, kundi dahil puno ito ng galit. Galit sa sarili, sa mundo, at sa sinumang makikitang naawa sa kanya para kay Elian. Ang pagtulong ay insulto, ang malasakit ay kahinaan. Ngunit kung akala ni Elian ay kaya niyang itaboy si Isabel gamit ang mga salitang matutulis, nagkakamali siya. Hindi nagpapatalo si Isabel. Hindi kita tinutulungan dahil naawa ko. Sagot ni Isabel isang gabi. Tinutulungan kita dahil mag-asawa tayo. At dahil pinili kitang pakasalan kahit hindi kita kilala, may obligasyon akong panindigan ang pagpili ko. Napatingin si Elian sa kanya, matatalim ang mata. Wala kang utang na loob. Hindi kita pinilit sa altar. Wala rin akong utang na loob sa iyo. Pero may respeto, at yan ang ginagawa ko araw-araw kahit sinisigawan mo ako. Tahimik si Elian, ang mga salitang iyon ay tila salamin na pilit niyang iniiwasan sa loob ng maraming taon. Ngunit sa simpleng babae sa kanyang harapan, hindi niya kayang magsinungaling. Isa itong laban na hindi niya kontrolado. Ilang araw pa ang lumipas, bawat pagmamatigas ni Elian, mas lalong nagsusumikap si Isabel na patunayan ng sarili. Hindi siya palamura, hindi rin siya palaban sa paraang bastos, pero kapag kailangang ipaglaban ang prinsipyo, hindi siya uurong. Hindi ko na kaya ito, Manang Sally. Reklamo ng kasambahay habang nagkukwento ito sa kusina. Sina Sir at Ma'am, laging may tensyon. Parang laging may puputok na gyera. Hayaan mo na, sagot ng matandang yaya. Baka ganyan lang talaga ang paraan nila ng pag-a-adjust. Baka may lambing din yan, pero naka-wheelchair nga lang. Isang umaga, habang nagkakape sa veranda, muling nagsalita si Isabel. Gusto kong magtrabaho. Nalaglag ang kutsarita sa tasa ni Elian. Anong sabi mo? Gusto kong magtrabaho. Hindi ako komportable na puro kain at upo lang dito. Hindi ako sanay na umaasa. Napailing si Elian. Hindi mo kailangang magtrabaho. Anong gagawin mo sa sweldo? Nandiyan naman na sa'yo lahat. Hindi ito tungkol sa pera, Elian. Mariin niyang sagot. Gusto ko lang maramdaman na may silbi ako. Hindi lang bilang misis mo, kundi bilang ako, bilang Isabel. Tahimik si Elian. Tiningnan ng asawang matagal niya nang tinitigan bilang simpleng babae mula kumbento. Ngunit sa mga huling araw, kitang-kita niyang may apoy ito sa loob. Tahimik, oo, pero hindi duwag. Sa huli, bumuntong hininga siya.
Sige. Wika niya. Kung gusto mong magtrabaho, may posisyon sa kumpanya ko. PA, personal assistant. Kung kaya mo akong sabayan, subukan mo. Napangiti si Isabel. Hindi ngiti ng tagumpay, kundi ng pasasalamat. Ayos. Kailan ako magsisimula? Bukas, maaga. Anong oras? 6:00. Maaga nga. Bulong niya. Sige, gising ako bago ka pa makaligo. Nagkatinginan sila, walang biro, walang lambing, pero may unti-unting respeto sa pagitan. Kinabukasan, sa opisina ng Dilara Holdings, dumating si Isabel na suot ang simpleng blouse at itim na slacks. Hinila niya ang kanyang buhok sa isang maayos na ponytail at may bitbit na maliit na bag na may laman lang ay ballpen, notepad at 2 pirasong biskwit. Nagbulungan ang mga empleyado. Siya pa yung asawa ni Sir Elian? Parang probinsyana lang. Tuling daw yan, kampanera sa simbahan. Ngunit hindi yun ikinahiya ni Isabel. Alam niyang wala siyang maipagmamalaking diploma, pero meron siyang disiplina, meron siyang lakas ng loob. Nang pumasok si Elian sa opisina, agad siyang sinundan ni Isabel. Tila sanay sa bawat kilos ng lalaki. Hindi siya nagtanong kung anong gagawin. Nagmasid siya. Naglista siya ng appointments, sinagot ang ilang tawag, at nang mawala ng pasensya si Elian sa isang kamiting sa telepono, siyang tumapos ng usapan ng maayos. Kung hindi kayo interesado sa partnership, pwede po kayong maghintay sa susunod na bidding. May mga investor naman pong handang makinig. Wika ni Isabel. Nagulat si Elian. Pigil ang ngiti. Hindi siya sanay na may babaeng kayang humarap sa corporate war na may ngiti pero matalim. Pagkatapos ng unang araw, sa elevator pa lamang, nagsalita si Elian. Hindi ka pa pala simpleng babae lang. Ngumiti si Isabel. Hindi rin ikaw simpleng lalaki lang. Pero may mga bagay na hindi mo pwedeng labanan mag-isa. Kaya ako nandito. Hindi na siya sinagot ni Elian, pero pag uwi nila sa mansyon, hindi na siya sinigawan. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang 2 pusong parehong matigas, pero parehong natututo, unti-unti. Tahimik ang biyahe pa uwi mula sa opisina. Si Isabel ay abalang, nagbabasa ng mga meeting notes habang si Elian ay nakatanaw sa bintana ng sasakyan. Wala sa mukha nito ang karaniwang sungit o galit. Ngunit kapansin-pansin ang kanyang katahimikan. Kaninang umaga, may inis siya kay Isabel nang kusang pinatigil nitong meeting para ayusin ang oras niya. Pero nang makita niyang nakangiti ang kliyente at bumilib sa diskarte ni Isabel, hindi niya maiwasang mapaisip. Hindi lang pala siya basta babae mula kumbento. Marunong din pala siya sa negosyo. Pagdating sa mansyon, nauna si Elian sa silid nito. Tumuloy naman si Isabel sa kwarto niya sa itaas. Nagbihis ng pambahay at nagpunas ng kaunting pulbos sa mukha. Hindi niya maintindihan, pero may kakaibang kabog sa dibdib niya nitong mga araw. Hindi na tulad noong una, kung saan gusto lang niyang makatakas sa nakaraan. Ngayon, parang unti-unting lumalambot ang puso niya para sa lalaking dati, laging masungit, laging nakasimangot. Kinabukasan, 7:00 pa lang ng umaga, ay may kumatok sa kanyang pinto. Pasok po, ani Isabel habang nag-aayos ng buhok. Pumasok si Manang Sally, ang matagal ng kasambahay ng pamilya Dilara. Bitbit nitong isang bouquet ng pulang rosas. Para po sa inyo, Ma'am Isabel. Napakunot-no si Isabel. Ha? Kanino galing? Wala pong nakasulat pero sa tingin ko po, galing kay Sir Elian. Siya lang naman ang marunong pumili ng rosas sa garden. Napabulagat si Isabel. Agad niyang kinuha ang bouquet. May kasamang maliit na card. Pasensya na kung naging masungit ako. Hindi ako sanay na may kasama. Pero sinusubukan kong matutong makibahagi. Sa unang pagkakataon, napangiti si Isabel, hawak ang rosas.
May init sa kanyang pisngi at hindi niya mapigilan ang kilig. Simple lang ang sulat, pero dama niyang sinseridad. Hindi ito matamis sa salita, pero malinaw ang nais nitong ipabatid. Si Elian ay nagsisimulang magbukas. Sa dining area, masaya ang mga kasambahay habang pinaglilingkuran ng mag-asawa. Napansin nila ang mas magaan na aura ni Elian. Hindi masungit, hindi pala utos. Tahimik lang itong kumakain habang si Isabel ay walang imik ngunit may ngiting hindi maipinta. Rosas? Tanong ni Elian matapos mapansing tinititigan ni Isabel ang bouquet sa lamesa. Alin dito? Siyang bulaklak o siyang pagsisisi mo? Biro ni Isabel. Napangiti si Elian. Bahagya lang, pero totoo. Baka pareho. Salamat. Sabay tingin sa kanya ni Isabel. Hindi mo kailangang gawin ito pero ginawa mo. At pinahalagahan ko. Hindi sumagot si Elian, ngunit sa loob niya may kakaibang pakiramdam. Matagal na siyang sanay sa pag-iisa. Sanay siyang huwag umasa sa iba. Pero sa harap ng babaeng duling na kampanyera noon, ngayon ay may respeto sa sarili at sa kanya. Parang unti-unti siyang muling natututong umasa. At higit sa lahat, muling maramdaman na mahalaga siya. Sa opisina, mas napansin ng mga empleyado ang pagbabagong unti-unting lumilitaw kay Elian. Hindi na ito mainit ang ulo. Kung dati ay kulang na lang, ay maghagis ng gamit sa meeting room kapag hindi nasunod ang gusto. Ngayon ay marunong nang makinig. Boss, ang bait mo ngayon ah. Biro ng isa sa mga executive. Ibang-iba sa dati. May bago kasing inspirasyon. Sabat naman ng HR officer na si Grace. Sabay sulyap kay Isabel, naabala sa pag-aayos ng files. Napatingin si Elian kay Isabel. Ngumiti ito, parang may alam. Baka mapilitan ako magtaas ng sweldo ni Isabel kung ganyan kayo magsalita. Ani Elian, ngunit may biro sa boses. Isang bagay na halos hindi nila marinig sa kanya dati. Pag-uwi nila sa bahay, muling binigyan ni Elian si Isabel ng isang munting regalo. Isang fountain pen na may ukit na ay Dilara. Para saan to? Tanong ni Isabel. Bahagyang gulat. Para sa'yo. Para sa lahat ng notes na sinusulat mo para sa akin. At para maalala mo na parte ka na ng pamilya Dilara. Tumango si Isabel. Sa loob niya, hindi lang ito regalo. Isa itong kumpirmasyon na unti-unti tinatanggap na siya ni Elian. Hindi lang bilang kasama sa bahay, kundi bilang kapareha sa buhay. Habang gabi na tahimik na ang buong bahay, hindi mapakali si Isabel. Naupo siya sa veranda ng kanilang silid at tinanaw ang hardin. Bit-bit pa rin niya ang card ni Elian mula sa bouquet ng rosas. Binasa niya ito muli. Pasensya na kung naging masungit ako. Hindi ako sanay na may kasama. Pero sinusubukan kong matutong makibahagi. Biglang may boses na sumabat mula sa loob. Lagi mo ba akong re-replyan dyan? Tanong ni Elian. Nakaupo sa wheelchair sa likod niya. Hindi naman. Sagot ni Isabel, bahagyang nahiya. Baka sakaling bukas. Hindi lang sorry ang matanggap mo. Baka smile na. Smile? Mula sa'yo? Biro ni Isabel. Milagro na. Pwede na ring simula ng himala. Sagot ni Elian. Hindi pa ako perpekto, pero kung kaya mong ipagpatuloy ang pagtiwala sa akin, susubukan kong maging mas mabuting asawa. Dahan-dahang lumapit si Isabel. Hindi ko inaasahang maging perpekto ka, Elian. Gusto ko lang malaman mo, hindi mo na kailangang labanan lahat mag-isa. Tahimik, walang halik, walang yakap. Ngunit sa gabing iyon, nagbukas ng pinto ang damdamin. At unti-unting nakapasok ang init ng pag-ibig na hindi hinanap, pero kusang dumarating. Maagang dumating si Isabel sa opisina ng Dilara Holdings. Suot ang paborito niyang cream-colored blouse at itim na palda. Maayos ang ayos ng buhok niya
at bitbit ang kanyang leather notebook kung saan nakasulat ang mga schedule ni Elian para sa buong linggo. Bumati siya sa receptionist at agad na nagtungo sa executive floor kung saan naroon ang opisina ng kanyang asawa. Ngunit habang papalapit siya sa pantry upang kumuha ng tubig, narinig niyang mahinang tawanan mula sa loob. Nakita mo yung eyeliner niya kahapon? Grabe. Kahit anong drawing, hindi talaga pantay. Sabay tawa ni Denise, isa sa mga senior marketing officers na kilalang palasabat. Baka kasi duling? Sabat ng isa pa, si Carla, ang HR officer na laging nakapulbos at may hawak na chismis. At may nerve pa siyang mag-assistant kay Sir Elian? Kung ako yun, hindi ko kakayanin ang katsipan. At mas nakakahiya. Dagdag ni Denise habang humahagik-hik. Yung asawa niya, lumpo. Perfect match daw sila. Isang duling. Isa di makalakad. Mabilis ang tibok ng puso ni Isabel. Hindi niya akalaing siya palang pinagtatawanan. Gusto niyang umatras at lumabas, ngunit pinili niyang huminga ng malalim. Igit ang respeto sa sarili at lumakad ng diretso papasok sa pantry na parang wala siyang narinig. Good morning, bati niya. Ngumiti kahit kita niyang bahagyang nagtago si Denise sa coffee machine. Ma'am Isabel, ani Carla, pilit ang ngiti. Ang aga niyo po Need po niyo ba ng kape? Hindi, salamat. Sagot ni Isabel, kunway kalmado. Gusto ko lang sanang ipaalala na si Sir Elian ay may 10:30 a.m. meeting with the Singapore team. Huwag nating kalimutan. Tahimik ang dalawa, umiling si Isabel at umalis na may dignidad. Ngunit pagbalik niya sa sariling desk, hindi niya maiwasang masaktan. Masakit pala. Kahit pa alam mong mali sila. Sa sumunod na araw, tila mas naging lantaran ang panglalait. May nakita si Isabel na sticky note sa kanyang mesa. Sana all, nakaka-jackpot kahit hindi pantay ang mata. Pinunit niya ito, itinapon sa basurahan, ngunit hindi papel ang problema, kundi ang sakit na dala nito. At ang mas mahirap, ayaw niyang ipaalam kay Elian. Ayaw niyang isipin ng asawa na hindi niya kayang ganitong sitwasyon. Ayaw niyang magmukhang mahina. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila, hindi niya binanggit ang mga naranasan. Si Elian, bagamat mas tahimik na ngayon, ay mas observant. May problema ba sa opisina? Tanong nito habang inuubos ang nilutong kaldereta ni Isabel. Napatingin si Isabel. Wala naman. Normal lang. Tumingin si Elian sa kanya ng matagal. Tila sinusuri kung nagsisinungaling siya. Ngunit sa huli, tumango na lang ito at tinuloy ang pagkain. Isang hapon, habang nasa elevator si Isabel, sumabay na naman sina Denise at Carla. Alam mo ba, Carla? Ani Denise nang pasimpleng marinig ni Isabel. May bagong beauty clinic na nagbibigay ng libreng check-up para sa mga may problema sa paningin. Sayang, baka hindi naabot ni Ma'am Isabel noon. Napakagat-labi si Isabel. Pilit niyang pinipigil ang luha. Hindi ko sila papatulan. Hindi ako tulad nila. Paglabas niya ng elevator, sinalubong siya ni Mang Rado, ang janitor na matagal nang naglilingkod sa kumpanya. Tahimik itong umiling. Ma'am, huwag niyo na lang po silang pansinin. Kayong asawa ng may-ari. Sila, wala namang silbi, kundi manglait. Ngumiti si Isabel. Salamat, Mang Rado. Pero hindi lang dahil asawa ko may-ari kaya ko to tinitiis. Ginagawa ko to dahil alam kong mas marami akong kayang ipakita kaysa sa itsura ko. Tumango ang matanda. Tama po kayo dyan. Kinabukasan, dumating si Isabel na mas maayos ang bihis. May konting kulay ang labi. Pantay ang pagkakaayos ng kanyang buhok. At may bahid ng kumpiyansa sa paglalakad. Hindi dahil gusto niyang patunayan ang sarili sa mga katrabaho, kundi para sa sarili niyang respeto. Nakita siya ni Carla. Napakunot ang noo. Uy,
May bago yata tayong fashionista. Siguro kasi alam na niyang may photoshoot ang management today. Sabi ni Denise. Ngunit hindi na sila pinansin ni Isabel. Dumiretso siya sa conference room at inayos ang projector. Maya-mayay, dumating na si Elian. Sa harap ng lahat, nagsimula ang presentation para sa quarterly performance. Sa gitna ng meeting, biglang may hindi mahanap na report si Carla. Nasaan ang sales chart ng Singapore? Tanong ng regional head. Sir, baka hindi pa po na-send. Sagot ni Carla. Dahan-dahang tumayo si Isabel. I have a backup copy, sir. I prepared both digital and printed versions just in case. Nagulat ang lahat. Napatingin si Elian sa kanya. Pinigilan ng ngiti. Good job. Wika niya. Yan ang assistant na hindi lang umaasa sa iba. Tahimik ang buong silid. Si Denise at Carla ay hindi makatingin. Sa unang pagkakataon, si Isabel ang pinuri, hindi ang pinagtawanan. Paglabas ng opisina, sinalubong siya ng ilang empleyado. Ma'am Isabel, ang galing niyo kanina. Ang bilis niyo mag-isip. Salamat po sa kopya ng memo, ma'am. Ngumiti si Isabel. Hindi siya tumanggap ng papuri ng mayabang, kundi may pasasalamat. Sa wakas, kahit papaano, naririnig na rin ang boses niya. Nakikita na rin ang kanyang halaga. Hindi lang dahil misis siya ng CEO, kundi dahil kaya niyang tumindig kahit nilalait. Sa bahay, habang tinatanggal ang hikaw sa harap ng salamin, bumulong siya sa sarili. Hindi ko kailangang maging perpekto. Hindi ko kailangang maging maganda sa paningin ng lahat. Basta alam ko kung sino ako. Sapat na yun. Maagang umalis sina Elian at Isabel mula sa opisina upang pumunta sa St. Gabriel Medical Center. Matagal nang hindi nagpapatingin si Elian sa espesyalista. Ngunit dahil sa pangungulit at maingat na paghimok ni Isabel, pumayag na rin ito sa wakas. Tahimik ang biyahe habang sinisipat ni Elian ang labas ng bintana. Hawak-hawak ang kanyang tuhod na tila inaalala ang bawat sensasyong dati bahagi ng kanyang normal na pagkilos. Sa labi ng ospital, sinalubong sila ng orthopedic surgeon na si Dr. Rosilin, isang respetadong doktor sa larangan ng spinal and limb rehabilitation. Mr. De Lara, we reviewed your previous scans and did some new imaging. Ani Dr. Lin. Habang inaabot ang folder ng resulta kay Elian, may magandang balita po kami. Napalingon si Isabel, bakas ng kaba at pag-asa sa kanyang mga mata. May posibilidad po na makakalakad muli si Elian kung sasailalim siya sa isang surgery ng limb and spinal reconstructive surgery, followed by intensive therapy. Paliwanag ng doktor. Napatingin si Elian kay Isabel. Para bang hindi niya maintindihan ang narinig. Dok, ilang porsyento? Tanong ni Elian. Seryoso ang tono. Sa kondisyon nyo, may 70 to 80 chance of full mobility. Pero kailangan ng dedikasyon sa therapy. At syempre, tiwala sa proseso. Nanatiling tahimik si Elian. Sa ilang taon niyang pagkakulong sa wheelchair, nasanay na siyang huwag umasa, natuto siyang tanggapin ang limitasyon, takasan ng sakit sa pamamagitan ng pag-arte na hindi niya ito pinapansin. Ngunit ngayon, may pag-asa. Sa kotse pa uwi, walang imik si Elian. Napansin ito ni Isabel, kaya marahang hinawakan ang kamay ng asawa. Hindi mo kailangang sagutin agad, pero gusto kong malaman mo, kahit hindi ka muling makatayo, nariyan pa rin ako. Napalingon si Elian, tinitigan ng mapayapang mukha ni Isabel. At sa kauna-unahang pagkakataon, pinisil niya ang kamay nito. Akala ko, sanay na akong ganito, na hindi ko na kailanman mararamdaman ng pag-asa. Pero kanina, parang may liwanag na biglang bumukas. Ngumiti si Isabel. Kaya nga tinatawag na himala. Hindi mo inaasahan, pero darating kung kailan mo kailangan. Tahimik muli ang paligid, ngunit sa puso nila,
May ingay na hindi nila maipaliwanag. Isang kakaibang pananabik. Isang pagbabalik ng panaginip na dati itunuring ng imposible. Pagdating nila sa mansyon, dumiretso si Elian sa veranda habang si Isabel ay nagluto ng paborito nitong sopas. Inihain niya ito sa may mesa at sabay silang naupo. "Kailan mo gusto magsimula ng therapy?" tanong ni Isabel, mahinahon. "Sa lalong madaling panahon. Kung may chance ang makalakad muli, gusto kong subukan." Sagot ni Elian, diretsyong nakatingin sa kanya. "Pero may kondisyon ako." "Anong kondisyon?" tanong ni Isabel, nagguguluhan. Elian smirked. "Kapag gumaling na ako, gusto ko ng honeymoon." Halos malaglag ang kutsara ni Isabel. Napatingin siya ng mabilis sa asawa. Namula ang kanyang pisngi. Anong klaseng honeymoon?" Napangiti si Elian. "Yung totoo, yung hindi pilit. Yung hindi lang dahil napilitan kang pakasalan ako sa simbahan. Gusto ko, kapag kaya ko nang tumayo, makapunta tayo sa isang lugar. Hindi para lumayo sa mundo, kundi para lumapit sa isa't isa." Tahimik si Isabel sa isip niya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang pahayag na iyon. Pero sa kanyang puso, may kakaibang kilig na gumapang sa buong katawan niya. Matagal na siyang hindi kinikilig. At ngayon, sa gitna ng sopas at habagat ng gabi, biglang naging makulay ang simpleng usapan. "Depende," sagot ni Isabel. Pilit na pinipigil ang ngiti. "Baka kasi pag gumaling ka, hanapin mo yung mga dating niligawan mo. Hindi na ako sumali sa ganung kompetisyon." Umiling si Elian. "Hindi ako naghahanap ng perpekto. Sapat na yung may isang taong nanatili. Kahit walang katiyakan, sapat na yung ikaw." Tahimik ang gabi. Ngunit sa veranda ng mansyon, may dalawang pusong hindi kasing layo ng dati. Hindi pa man perpekto, pero may direksyon ng kanilang pagtitinginan. Patungo sa isang tunay na pagsasama, hindi lang sa papel, kundi sa damdamin. Kinabukasan, nagsimula ng therapy ni Elian, kasama si Isabel. Dumaan sila sa ilang orientation at evaluation sessions. Sa unang araw pa lang ng pagsasanay, nakita ni Isabel kung gaano kaseryoso si Elian. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nag-alinlangan. At habang pinagmamasdan niya ang pawis sa noo nito at ang pagkagatlabi sa bawat kirot na dinaranas, hindi niya mapigilang mahulog pa ng mas malalim sa lalaking minsan naging sarado at masungit. Sa bawat araw na lumilipas, lumalapit na sa katuparan ang pagbabalik ni Elian sa paglalakad. Ngunit higit pa sa pisikal na pagbabalik, may mas malalim na pagbabagong nagaganap. Ang muling pagbukas ng kanyang puso sa ideya ng pag-ibig at ng pag-aasawa at ng pag-asa. At sa tabi niya, palaging naroon si Isabel, ang babaeng duling na minamaliit noon. Ngayon ay ilaw na ng kanyang landas tungo sa panibagong simula. Mainit ang araw sa labas ng St. Gabriel Medical Center. Ngunit mas mainit ang tensyon sa loob ng rehabilitation room kung saan sumasailalim si Elian sa kanyang physical therapy. Sa gilid ng silid, tahimik na nakaupo si Isabel, hawak ang isang bote ng tubig at masuyong pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanyang asawa. Habang tinuturuan ng therapist na gamitin ang parallel bars. Mula sa pagiging masungit at sarado, ngayon ay kita sa mga mata ni Elian ang determinasyon. Gusto niyang bumalik sa paglalakad. Gusto niyang patunayan sa sarili, kay Isabel at sa mundo na hindi siya pabigat. Ngunit hindi inaasahan, biglang bumukas ang pinto ng therapy room. "Elian!" Sigaw ng isang matinis na boses. Lumingon si Isabel at halos mabilaukan sa gulat. Nakasuot ng designer dress, may shade sa ulo, at pabangong umaalingaw-ngaw sa buong silid. Si Clarice, ang babaeng nang iwan sa altar. Maging ang therapist ay natigilan. Si Elian, bagamat pinilit manatiling kalmado, ay kitang-kitang nabigla. "Anong ginagawa mo dito, Clarice?" Malamig na tanong ni Elian.
Oh my God, Elian. Ang tagal kong hindi ka nakita. Ang gwapo mo pa rin kahit nasa ganitong kalagayan ka. Ani Clarice habang patakbong lumapit at yumuko upang hawakan ang kanyang kamay. I'm so sorry. Nadala lang ako noon. Natakot ako. Pero na-realize ko, I still love you. Tumayo si Isabel. Excuse me? Aniya, malamig ngunit mariin. Lumingon si Clarice. Tinaasan siya ng kilay. At ikaw ang? Asawa niya. Matapang na sagot ni Isabel. At ako si Isabel de Lara, ang babaeng hindi tumakbo sa altar. Napangiwi si Clarice. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Ito? Itong ipinalit mo sa akin, Elian? Duling na kampanera? Biglang namula si Isabel. Ngunit sa halip na umatras, lumapit siya kay Clarice. Ang mas nakakalungkot, ani Isabel, ay hindi ang pagiging duling. Ang nakakahiyang tunay ay ang babaeng iniwan ng mahal niya dahil sa kapansanan. At ngayon na may balitang may pag-asa siyang gumaling, bumabalik ka na parang wala kang ginawang kahiyan. Hindi mo ako kilala. Mariing sabi ni Clarice. Mas kilala ko siya ngayon kaysa sa kilala mo siya noon. Sabay lapit ni Isabel kay Elian. Hawak ang kamay nito. Pwes, ako ang tunay niyang minahal. Singhal ni Clarice. Isabel smiled bitterly. At ako ang taong pinili niyang panindigan. Hindi nakapagpigil si Clarice. Nilapitan niya si Isabel. At tila bahampasin nito. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang mabilis na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Nagulat ang buong silid. Napaatras si Clarice. Hawak ang pisnging na mula sa sampal ni Isabel. Yan ang para sa lahat ng lalaking iniwan mo sa ere at sinaktan mo dahil lang hindi sila perpekto sa mata mo. Ani Isabel, galit na galit ang tinig ngunit buo ang loob. Kung may respeto ka, umalis ka. Dahil simula ng pakasalan ko si Elian, ako nang nagmamay-ari ng puso niyang pinagsawaan mong saktan. Biglang dumating ang tiyahin ni Elian. Si Tia Norida, ang mataray na kapatid niyang ina ni Elian. Agad nitong nilapitan si Isabel at sinita. Anong klaseng asal yan, Isabel? Nananakit ka ng bisita? Hindi mo kilala si Clarice? Siya dapat ang mapapangasawa ni Elian, hindi ikaw. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isabel, pumasok sa silid si Lola Becca, ang matandang matriarka ng angkan ng Dilara. May tungkod, nakabistida, ngunit matalim ang mga mata. Norida, tama na. Mariing sambit ng matanda. Ate Becca, nakita mo naman, binastos ng babaeng niya si Clarice sa harap natin. Humakbang si Lola Becca. At sino bang naunang mambastos? Si Clarice, na iniwan si Elian sa altar at ngayon bumalik na parang walang nangyari? O si Isabel, na hindi man perpekto sa paningin niyo, pero pinili ang apo ko. Sa panahong lahat ay tinalikuran siya. Tahimik ang buong silid. Si Clarice ay hindi makatingin sa matanda. Habang si Tia Noreda ay napayuko. Simula ngayon, dagdag pa ni Lola Becca, tanggap si Isabel bilang tunay na Dilara. Siyang asawa ni Elian. At kung hindi nyo kayang igalang yan, mas mabuting kayong umalis sa buhay nila. Lumingon si Isabel kay Elian. At sa mata ng lalaki, may luha, hindi ng sakit, kundi ng galak at pagka-proud. Mahalaga ka. Bulong ni Elian kay Isabel. Ngayon ko lang uli naramdaman yan. Salamat. Humawak si Isabel sa kanyang kamay. Hindi mo kailangang magpasalamat. Basta't ako ang asawa mo, ako ang unang lalaban para sa'yo. Umalis si Clarice nang hindi lumilingon. Si Tia Noreda ay hindi na muling nagsalita. Ngunit ang araw na iyon ay naging marka sa buong kumpanya, buong pamilya at buong buhay ni Isabel na sa gitna ng mga panlalait, paninira at pagbalik ng multo ng nakaraan, siyang tumindig. At si Elian, sa kabila ng pagiging lumpo, ay naramdaman muli ang dignidad at halaga. Hindi dahil sa panlabas na lakas, kundi dahil may babaeng naniniwala na siya ay hindi pabigat
kundi isang lalaking karapat-dapat ipaglaban. Maliwanag ang araw ngunit mas maliwanag ang loob ni Isabel habang tinutulungan si Elian na ihanda ang sarili para sa araw ng kanyang operasyon. Suot ni Elian ang light blue hospital gown at sa kabila ng kabang hindi nito inamin, hindi may kakaila ang tensyon sa kanyang mukha. Tahimik lang si Elian habang hinihila ng nurse ang kanyang wheelchair patungo sa operating room. Nakahawak si Isabel sa kanyang kamay, mahigpit ngunit banayad, isang haplos ng paninindigan at pananampalataya. Sigurado ka na ba? Tanong ni Isabel. Tumango si Elian. Hindi ko alam kung mas natatakot ako sa operasyon o sa posibilidad na gumaling ako. Bakit? Dahil baka kapag nakalakad na ako, wala nang dahilan para piliin mo ako. Napangiti si Isabel. Elian, kahit hindi ka makalakad, pinili na kita. Kung sakaling makalakad ka, mas lalong hindi ko ikaw pakakawalan. Bago isara ang pinto ng operating room, muling sumulyap si Elian kay Isabel. Hintayin mo ako sa labas. Tumango si Isabel hanggang dulo. 5 oras ang lumipas. Sa bawat segundo ay tila taon para kay Isabel. Hindi siya mapakali sa waiting room. Pulit-ulit niyang binabasa ang inspirational note ni Elian na tinago niya sa kanyang wallet. Hindi ko kailanman hiningi ng awa mo. Pero salamat sa pagmamahal mo, hindi ko rin hiningi pero ibinigay mo. Sa wakas, lumabas si Dr. Lim, nakangiti. Mrs. Delara, aniya, matagumpay ang operasyon. Malaki ang posibilidad ng tuloy-tuloy na recovery basta't magpapatuloy siya sa therapy. Hindi napigilan ni Isabel ang mapaluha. Tumayo siya at nagpasalamat. Salamat po, Dok. Salamat. Makaraan ng 1 linggo, dahan-dahan nang muling sumabak si Elian sa kanyang therapy. May kaunting pananakit, ngunit sa bawat hakbang na tinutulungan ng therapist ay kasamang pag-asa. Ngayon, hindi na lang siya basta umaasa sa wheelchair. Unti-unti na siyang humahawak sa baras. Tumatayo. Inilalagay muli ang tiwala sa sariling katawan. Sa unang pagkakataon mula nang maaksidente siya 2 taon nang nakalilipas, muling pinipilit ni Elian na ito ng lakas sa kanyang mga paa. Handa ka na ba? Tanong ng therapist. Hindi, sagot ni Elian. Pero gusto kong subukan. At sa harap ni Isabel, sa gitna ng rehab room, isang milagro ang nasaksihan niya. Dahan-dahang umangat si Elian mula sa wheelchair. Mahigpit ang hawak sa baras. Nanginginig ang mga tuhod. Ngunit unti-unting tuwid ang likod. Nakalapat ang 2 talampakan sa sahig. Napanganga ang mga nurse at therapist. Si Isabel, halos hindi makahinga sa kaba at galak. Isa pa, sabi ng therapist. Isang hakbang. Isa pang hakbang. Elian! Tili ni Isabel. Ngunit hindi dahil sa galak, nadula siya habang paatras at nadapa sa sahig. Biglang kumilos si Elian, para bang may instinct na dumaloy sa katawan. Inilakad niya ang kanyang mga paa nang walang suporta. Tumakbo ng 2 hakbang at nasalo si Isabel bago ito tuluyang bumagsak. Bumagsak din sila pareho sa sahig, ngunit si Isabel ay nasa kanyang bisig. Nakasandal sa dibdib ng lalaking minsang hindi makatayo. Tahimik ang lahat. Napatitig ang mga nurse. Nakatulala ang therapist. At ang dating lumpo, ngayon ay muling tumayo. At ang babaeng unang naniwala sa kanya, siyang una niyang naisalba. Nasaktan ka ba? Tanong ni Elian, hingal ngunit may ngiti. Hindi makasagot si Isabel. Tinitigaling niya si Elian at tuluyang napaiyak. Hindi sa sakit, kundi sa tagumpay. Sa wakas, nakita niyang tumayo ang lalaking mahal niya. Sa wakas, nakita niyang himalang matagal na nilang pinagdasal. Hindi, bulong ni Isabel. Sobrang saya ko. Nagtawanan ang mga nurse, maging ang therapist ay hindi napigilang palakpakan si Elian. Grabe yun, sir. Ani ng isa, parang superhero. Tumayo si Elian dahan-dahan, hawak ang balikat ni Isabel.
Hindi ako superhero. Mahal ko lang tong babaeng to. Namula si Isabel. Anong sabi mo? Ngumiti si Elian. Nadulas lang ako, pero hindi ko babawiin. Kinagabihan sa kanilang silid sa mansyon, habang nakabandage ang binti ni Elian at may hot compress si Isabel sa balikat. Magkatabi silang nakahiga, tahimik na pinagmamasdan ng kisame. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito, wika ni Elian. Hindi nga natin plano ang kasal natin eh. Biro ni Isabel. Pero ito tayo, isa't isa pa rin ang pinipili. Hinawakan ni Elian ang kamay ng asawa. Alam mo ba kung anong mas masarap sa pakiramdam kaysa nakakalakad muli? Ano? Yung malaman kong may dahilan ako para lumakad muli. At ikaw yon. Ngumiti si Isabel, sabay tulak ng marahan sa balikat ni Elian. Puro ka pakilig. Hindi ka pa nga tuluyang magaling. Baka kasi mawala ang chance. Baka bukas. Hindi na ako matapang. Pero ngayong nararamdaman ko, sasabihin ko na. Tumingin si Isabel sa kanya. At ano yon? Mahal kita, Isabel. Hindi dahil sa asawa kita. Hindi dahil niligtas mo ako. Mahal kita dahil ikaw ang una't tanging taong tumingin sa akin bilang tao, hindi bilang saklay. Tumulo ang luha ni Isabel, pero may ngiti sa kanyang labi. Wala akong pangakong di kita paiiyakin. Aniya pa. Pero pangako ko, lahat ng luha mo, may kapalit na yakap. At sa gabing iyon, hindi lang si Elian ang nakatayo sa kanyang mga paa. Pati ang pag-ibig nila ay buong tapang na ring lumakad, buo at totoo. Puno ng kulay at kasiyahan ang malaking hardin ng Dilara Mansion ng araw ng selebrasyon. Para sa lahat ng bisita, isa itong Thanksgiving party para sa matagumpay na operasyon at therapy ni Elian. Ang lalaking minsang sinabihan ng mga doktor na hindi na muling makakalakad. May mga fairy lights na nakasabit sa mga puno. Jazz banda tumutugtog ng malalambing na tugtugin. At caterer na nagsilbi ng masasarap na putay mula sa appetizer hanggang dessert. Ngunit sa kabila ng ingranding handaan, may ibang tensyon na unti-unting namumuo sa mga bisig ng gabi. Lalo na sa pagdating ng ilang mga bisitang hindi inaasahan. Isa na rito si Clarice, na muling nagpakita sa suot niyang pulang gown at mataas na takong. Litaw na litaw ang intensyon niya. Muling makuha ang atensyon ni Elian at hindi rin nagpahuli ang mga half-sisters ni Isabel, sina Camila at Fiona, na kahit hindi imbitado ay dumating na may bitbit pang regalo na parang pilit nagpapanggap na mabait. Wow! Sosyal pala talagang napasukan ni Isabel. Bulong ni Fiona sa kapatid. Duling pa rin siya, pero ang swerte naman niya sa lalaki. Hindi yan tatagal. Sagot ni Camila. Alam mo naman, ang ginto hindi para sa basura. Habang si Isabel ay abalang tinatanggap ang mga bisita at inaasikaso ang caterer, palihim na binabantayan siya ng 3 malditang babae, tila naghihintay ng pagkakamali. Uy, Clarice! Bati ni Camila. Nandito ka rin pala. Akala ko wala ka nang balak magpakita after that scandal sa simbahan. I'm just here to check on Elian. Sagot ni Clarice, nilalandi ang boses. Besides, baka naman gusto niyang makita kung anong na-miss niya. Nagkatawanan silang 3. Sabay-sabay ang kanilang mga mata kay Isabel, na walang kaalam-alam sa nagaganap na sabuatan. Sa gitna ng programa, nagsalita si Elian. Ngayon ay nakasuot ng itim na suit at nakatayo. Walang saklay. May hawak siyang mikropono habang magkahawak kamay sila ni Isabel. Maraming salamat sa inyong pagdating. Panimula niya. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa akin. Ito ay para sa pagbangon, hindi lang sa katawan, kundi sa pagkatao. At higit sa lahat, para sa taong naging dahilan kung bakit muli akong tumayo. Tumango siya kay Isabel at pinisil ang kamay nito. Tumango rin si Isabel, ngunit halatang naiilang sa mga matang nakatingin sa kanya, lalo na kina Clarice at ng kanyang mga half-sisters na nakapwesto sa likuran.
Pagkatapos ng talumpati, lumapit sina Clarice, Camila at Fiona sa gitna ng crowd at nagsimulang umeksena. "Oh my gosh, Isabel!" ani Clarice, malakas ang boses. Para marinig ng lahat. "Ganda ng gown mo ah, parang inarkila lang sa Divisoria." Tawanan. Sumunod si Fiona. "Pero at least may taste ka na, hindi tulad noon, puro luma. At may amoy na dasal ang suot mo." Baka nga hanggang ngayon duling pa rin siya, kaya hindi niya nakikita kung sinong sinasaktan niya sa paligid. Ani Camila, sabay sulyap kay Elian. Tahimik si Isabel, kinagat niyang labi. Hindi dahil sa takot kundi sa pagpigil ng emosyon. Hindi niya gustong sirain ang gabi ni Elian, pero bago pa siya makapagsalita, may humawak sa kanyang bewang, si Elian mismo. Tahimik ang paligid. Kinuha ni Elian ang mikropono mula sa event host at humarap sa lahat. "Sa mga naririto ngayong gabi," panimula niya, "may gusto lang akong linawin sa harap ng mga bisita, kaibigan at pamilya. Gusto kong sabihin ito." Tumingin siya kay Isabel, tapos inilapit niya ito sa sarili niya. "At para sa sinumang nagbabalak o patuloy na sinusubukang sirain ang asawa ko, tandaan niyo to. Walang sino man ang pwedeng manlait sa asawa ko. Hindi siya perpekto, pero siya ang bumuo sa akin nung ako ang pinakawasak." Nagbulungan ng mga bisita. Si Clarice ay namutla. Si Camila at Fiona ay napanganga. Hindi pa doon natapos si Elian. Hinawakan niyang pisngin ni Isabel. Marahang inangat ang mukha nito. At hinalikan siya sa harap ng lahat. Hindi pilit. Hindi pakitang tao, kundi buo. May damdamin. Nagpalakpakan ng ilan, ang iba'y napasigaw sa kilig. Nang matapos ang halik, muling nagsalita si Elian. "Bago pa kayo magdesisyon kung sinong karapat-dapat sa akin, tanungin niyo muna ang sarili niyo. Sino sa inyong nanatili noong lahat ay lumayo?" Tahimik sina Clarice, Camila at Fiona. Isa-isa silang lumayo. Walang mukhang maiharap. Ang mga bisita, tahimik na humahanga sa ipinakitang lakas at tapang ng mag-asawa. Lumapit si Lola Becca, pinisilang balikat ni Isabel. Siya ang tunay na dilara. Hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa puso. Ngumiti si Isabel habang si Elian ay muling humawak sa kanyang kamay. "Tayo na." Wika nito. Tama ng drama. "Akala ko ba ayaw mo ng eksena?" Biro ni Isabel. "Tama ka," sagot ni Elian. "Pero para sa'yo, handa akong gumawa ng eksena araw-araw." At sa gitna ng masigabong musika, ilaw at kasayahan, lumutang ang pag-ibig nila, tapat, totoo at buong buo. Hindi na kailangan ng pag-arte dahil sa wakas, si Isabel ay hindi na kampanerang tinatago sa sulok ng simbahan. Siya na ngayon ang babaeng buong tapang na ipinaglaban, minahal at pinili sa harap ng lahat. Tahimik ang gabi sa loob ng mansyon ng mga Dilara matapos ang ingranding selebrasyon ng pagbabalik lakas na Elian. Nagbalik din sa katahimikan ng kanilang tahanan habang ang buong mansyon ay tila natutulog na. Magkausap pa rin sina Elian at Isabel sa veranda ng kanilang silid. Magkahawak ang kanilang kamay. Sa ilalim ng buwan, ramdam ang init ng gabi. Hindi mula sa klima, kundi mula sa tahimik ngunit kumakabog na damdaming matagal nang itinatago sa pagitan nila. "Isabel," mahina ngunit seryosong wika ni Elian. "May tanong ako." Napalingon si Isabel, sabay taas ng kilay. "Aba, seryoso yata ang mukha ng mister ko ngayon. Ano yon?" Tumingin si Elian sa kanyang mga mata. "Mahal mo ba ako?" Napasinghap si Isabel, saglit nagkunwaring nag-isip. Depende." "Depende saan?" Kunot noong tanong ni Elian. Halatang naghahanda sa anumang biro. Ngumisi si Isabel. "Depende kung magpapabili ka ng ice cream bukas." Napatawa si Elian, ngunit sa likod ng tawa, bakas ang kaba. "Isabel, seryoso ako." Napabuntong hininga si Isabel at lumapit. "Elian." "Oo."
Oo, mahal kita. Dadala ako sa pang-aasar mo, sa lambing mo, at higit sa lahat, sa pagtanggol mo sa akin sa harap ng mga taong mapanglait. Pinaramdam mo sa akin araw-araw na may halaga ako. Kahit pa marami ang pilit akong ibaba, sa'yo lang ako nakaranas ng ganon. Hindi nagsalita si Elian. Hinawakan niya ang batok ni Isabel at dahan-dahang inilapit ito sa kanya. Mahigpit ang naging yakap nila, parang ayaw nang maghiwalay pa. Sa pagitan ng katahimikan, maririnig ang pagtibok ng pusong sabay tumitibok, ng pusong minsang sugatan, ngunit ngayon ay magkasamang muling nabubuo. Ilang araw matapos ang pag-amin ng damdamin, nagtungo sila sa Pangasinan, kung saan naroon ang beach rest house ng lola ni Elian. Kasama si Rinel, si Lola Becca, at ang pamilya ni Isabel, si Chang Ophelia, at ang dalawang pinsan niyang sina Lito at Jenny. Pagdating pa lang nila sa harap ng dalampasigan, napatakbo agad si Isabel pababa ng sasakyan, nakayakap sa buhangin, at litaw ang galak sa kanyang mukha. Ang lawak! Sigaw niya, habang tinatapakan ng malamig na buhangin. Dagat ito? Totoo ito? Natawa si Elian habang pinagmamasdan siya mula sa veranda ng beach house. Oo, Isabel, hindi ito backdrop. Totoong dagat yan. Nilapitan siya ni Isabel, nakangiti, at basang-basa ang laylayan ng palda. Alam mo ba? Bulong niya kay Elian. Ngayon lang ako nakakita ng dagat. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kalayang pakiramdam. Hinawakan ni Elian ang kanyang kamay. Kung kaya ko lang sana ibigay ang buong mundo sa'yo. Pero eto muna. Hindi ko kailangan ang kinin ng mundo. Sagot ni Isabel. Ikaw lang sapat na. Kinagabihan, may konting salo-salo sa tabi ng dagat. May inihaw na bangus, pusit, at ensaladang mangga. Si Lola Becca ay abalang nakipagkwentuhan kay Tiyang Ophelia, habang si Isabel ay sinasandalan si Elian. Pinapakinggan lang ang hampas ng alon sa dalampasigan. Pagkatapos kumain, niyaya ni Elian si Isabel na mag-shower sa open bathroom ng rest house bago matulog. Medyo nahiya pa si Isabel sa una, pero napapayag din. Ano ba, Elian? Baka may makakita sa atin. Bulong niya habang nagbubuhos ng tubig sa kanyang balikat. Di makakita. Asawa kita. Legal tayo. Natatawang tugon ni Elian. Sabay silang nagbanlaw, nagtatawanan, habang nagbubusan ng malamig na tubig, puno ng kilig at harutan. Sa bawat talsik ng tubig ay may kasamang sulyap, haplos, at halakhak. Elian, ang lamig! Sigaw ni Isabel habang kinikiliti siya sa tagiliran. Hindi tubig ang nagpapalamig sa'yo, kundi yung kilig. Sabay buhos ni Elian ng isang timba sa kanyang likod. Nagtawanan sila hanggang sa tuluyan silang mapatayo nang magkalapit. Basang-basa, nanginginig sa ginaw, ngunit pinainit ang damdaming hindi kayang itago. Humawak si Elian sa bewang ni Isabel, sabay halik sa kanyang noo. Salamat, bulong niya, sa pagpili mo sa akin, sa kabila ng lahat. Tinitigan siya ni Isabel, hinawakan ang pisngi. Elian, sa totoo lang, ikaw ang himala sa buhay ko. At kung ito man ang simula ng totoong honeymoon natin, ay akong magising. At sa gitna ng buhos ng tubig at lamig ng hangin, muling naglapat ang kanilang mga labi. Hindi para sa kapretso ng katawan, kundi para sa panata ng dalawang puso ngayon, buo nang nagsusumpaan. Kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Isabel ang pagsikat ng araw mula sa dalampasigan, lumapit sa kanya si Lola Becca. Apo, aninang matanda, masaya ako sa inyong dalawa, at mas masaya akong nakita kong ikaw ang dahilan ng pagbabago ni Elian. Siya rin po ang dahilan kung bakit natutuwa akong mahalin ang sarili ko. Sagot ni Isabel. Ngumiti si Lola Becca. Kung ganyan kayong dalawa, sigurado akong may darating pang mas magandang yugto sa buhay nyo. Ngumiti si Isabel at muling tinanaw ang alon. Dahil ngayong alam niyang mahal siya. Hindi lang dahil asawa siya, kundi dahil siya si Isabel. Buo, totoo, at piniling mahalin.
Katatapos lang ng masayang bakasyon ni na Elian at Isabel sa Pangasinan at muling bumalik ang lahat sa lungsod. Bagamat abala sa opisina at mga commitment, tama pa rin ang mag-asawang mas lalim ng koneksyon nilang dalawa. Lalo na ngayon na wala ng pagitan ng tampo, galit at alinlangan. Ngunit ang katahimikan ay hindi pang matagalan. Isang tanghali sa opisina ng Dilara Holdings. Habang nasa kalagitnaan ng meeting sina Elian at Isabel kasamang ilang board members, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Nakasuot ng all-white ensemble na parang bagong ligo sa kasinungalingan. Pumasok si Clarice. Oo, ang dating bride ni iniwan ng altar. At ang dating multo ng nakaraan ni Elian. Elian. Tawag ni Clarice, hawak ang maliit na clutch. At may kasamang pilit ng ngiti. We need to talk. Napatigil si Elian. Nagpalit ang ekspresyon ng mukha. Si Isabel naman, bagamat gulat, nanatiling kalmado. Alam niyang darating ang araw na ito. Alam niyang babalik si Clarice, pero hindi niya inakalang sa ganitong paraan. Clarice, may meeting kami. Malamig na wika ni Elian. Kung wala kang appointment, please leave. Napanganga si Clarice. Hindi ito sanay na hindi siya pinapansin. Lalo na ni Elian na dati halos itaas siya sa pedestal. Are you seriously pushing me away? Tanong niya. Nanginginig ang tinig. After everything? Elian, mahal pa rin kita. Pumalakpak si Denise, isa sa board members na laging naaliw sa drama. Ang iba, hindi malaman kung lalabas ba o maglalatag ng popcorn. Elian, please. Dagdag pa ni Clarice. Wala ka nang iniisip kundi ang babaeng yun. Si Isabel. Ano isang duling na kampanyara kung andito ako? Mabilis na napalapit si Isabel kay Elian. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi siya kailanman naglaro sa larangan ng pagbabag ng sarili sa makipagpaligsahan sa dating minahal ng kanyang asawa. Ngunit hindi na kailangan magsalita pa ni Isabel. Tumayo si Elian, diretsong tumingin kay Clarice. Clarice, tama na. Ilang beses mo na akong iniwan. Ilang beses mo na akong ipinahiya. At ngayon, pilit kang bumabalik. Hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil hindi mo matanggap na may taong piniling magmahal sa akin kahit hindi ako perpekto. Hindi mo naiintindihan, Elian. Nangingilid ang luha ni Clarice. Napagod lang ako noon. Takot lang ako. Pero ngayon, handa na ako. Hindi ko na kailangan ng handa ngayon, Clarice. Matadag ang boses ni Elian. Dahil matagal na akong may kasama. Isa siyang babaeng hindi ko tinanong kung may pag-asa akong gumaling. O kung may kayamanan akong ibibigay, tinanggap niya ako ng buo, kahit iniwan mo ako ng wasak. Dahan-dahang lumapit si Elian kay Isabel, at sa harap ng lahat, hinawakan ng kamay. Ikaw ang mahal ko, Isabel. Sabay titig sa kanya. Ikaw at ikaw lang. Muntik nang mabuludan si Clarice sa galit at inis. So ganito na lang? Ibabasura mo lahat ng pinagsamahan natin para sa isang babae na halos hindi makatingin ng diretso? Ngumiti si Isabel. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa pagtanggap. Mas mahalaga ang babaeng kayang tumingin sa puso kaysa sa panlabas na anyo, Clarice. Wika ni Elian. At sa dami ng taon na pinili mong tumakbo, ngayon lang ako nakahanap ng taong kayang manatili. Umiiyak si Clarice, ngunit hindi sa sakit ng pagkatalo, kundi sa bangungot ng realidad. Umalis ito nang hindi nagpaalam. Pilit na tinatakpan ng kanyang mukha habang ang mga empleyado sa opisina ay bulong-bulungan na. Kinagabihan, nasa hardin si Isabel, pinagmamasdan ng mailaw na nakaayos mula sa bakasyon nila sa Pangasinan. Lumapit si Elian, suot ang puting polo at may hawak na basong may lamang juice. Tahimik ka, wika niya. May naisip ka ba? Ngumiti si Isabel sabay kuha ng baso. Hindi ko akalaing sasabihin mo yon sa harap ng lahat. Hindi lang nila kailangang marinig. Sagot ni Elian, kailangan mong maramdaman. Ramdam ko naman. Bulong ni Isabel sabay halik sa pisngi ni Elian.
Clarice was my past, but you are my peace, Isabel. And I will never choose Charles again. Napangiti si Isabel. Paano kung bumalik pa siya? Baka pabilikin ko siya para lang ipakita ulit kung sinong mahal ko. Ang landi mo talaga. Sabay kurot ni Isabel sa braso niya. Hindi ako malandi. Sagot ni Elian, lumapit pa. Loyal lang ako sa isang babae na hindi kailanman lumaban gamit ang ganda, kundi gamit ang puso. Yumakap si Isabel sa bisig ng lalaking minsang hindi makabangon. Ngayon ay siya ng kanyang sandalan at kanyang tahanan. Tahimik ang gabi, malamig ang hangin mula sa dagat at ang buhangin ay tila ginintuan sa liwanag ng buwan. Sa isang pribadong villa sa tuktok ng burol sa Pangasinan, kung saan tanaw ang malawak na karagatan, doon dinala ni Elian si Isabel para sa tunay na honeymoon na matagal nilang ipinagpaliban. Hindi ito engrande, walang mamahaling dekorasyon o mararangyang bulaklak. Ngunit bawat sulok ng villa ay puno ng init at simpleng pag-aalaga, gaya ng pagmamahalang unti-unting naitayo sa tiwala, pagtanggap at sakripisyo. Sa loob ng silid, habang tinatanggal ni Isabel ang suot niyang manipis na cardigan, hindi niya maitago ang kaba sa kanyang mga mata. Bagamat matagal na silang kasal, ngayon pa lang nila harapin ang aspetong hindi nila kailanman pinilit, ang pagiging ganap na mag-asawa sa lahat ng aspeto. Elian, sambit niya habang nakatingin sa salamin. Sigurado ka ba na ito na yun? Lumapit si Elian mula sa likod. Suot ang puting shirt at pantalon. May hinang-hinaplos ang balikat ni Isabel. Walang kailangang madiliin, bulong niya. Pero kung ito ang tamang oras, gusto kong maramdaman mo kung gaano kita kamahal. Dahan-dahan siyang humarap. Kita sa mukha niyang kombinasyon ng kaba at pananabik. Hindi dahil sa pisikal na bagay, kundi dahil ngayon, bubuksan niya ang sarili, buo at walang harang. First time ko. Mahinang sambit ni Isabel. Ngumiti si Elian. Alam ko, kaya hindi ko pagmamadaliin. Hindi ito dapat marahas. Hindi ito dapat masakit lang sa katawan. Dapat ito'y alaala sa puso. Hinawakan niyang kamay ni Isabel at marahang pinatong sa dibdib niya. Ramdam mo ba? Tanong ni Elian. Anong ramdam? Tanong ni Isabel, bagamat ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Ang tibok ng puso ko. Ganyan ang tibok nito tuwing kasama kita. Tuwing tinitingnan kita. Tuwing tinatawag kitang asawa ko. Napatitig si Isabel, isang patak ng luhang dumaan sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang damdaming hindi niya kayang itago. Isa siyang babaeng tinapakan, ininsulto, at itinapo noon, pero ngayong gabi, siya ay isang reyna sa bisig ng lalaking hindi siya kailanman hinusgahan. Kinuha ni Elian ang towel, pinunasan ang luha niya, sabay halik sa kanyang noo. Ngayon lang ako kinabahan ng ganito, bulong niya. At ngayon ko lang ninais na sanay mapigil ang oras dahil ayoko matapos ang sandaling ito. Bakit? Tanong ni Isabel habang unti-unti na rin siyang yumayakap sa leeg ni Elian. Kasi ngayon ko lang mararamdaman kung paano mahalin ng isang tao ng buo, ng totoo, ng walang iniwang takot. Sabay nilang pinatay ang ilaw ng overhead lamp at ang tanging liwanag ay ang malamlam na ilaw ng bedside lamp. Maingat si Elian sa bawat haplos. Tila kinakausap ang balat ni Isabel sa pamamagitan ng madaliri. Tingnan mo kung paano kita paliligayahin, bulong niya habang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Tumango si Isabel, pumikit, at buong puso siyang nagpahinga sa mga halik ni Elian. Hindi mapusok, kundi marahan. Hindi marahas, kundi mapagtaguyod. Hindi pang madalian, kundi puno ng pangakong hindi siya kailanman iiwan. Sa mga oras na iyon, wala nang lumang sugat, wala na ang takot. Ang niiwan na lang ay ang dalawang pusong sabay na tumitibok, sabay nangarap at sabay na tumanggap sa isa't isa, hindi bilang obligasyon kundi bilang pagmamahal. Ilang oras ang lumipas,
Nakahiga si Isabel sa dibdib ni Elian habang magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Tahimik ang paligid, ngunit sa puso nila para itong isang simponya ng damdamin. Maingay sa kabuuan, ngunit payapa sa kaluluwa. Elian? Mahina niyang sabi habang hinahagod ang kanyang palad sa dibdib nito. Ang sarap pala sa pakiramdam ng mahalin sa ganitong paraan. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Ngayon mo lang ba naramdaman yan? Biro ni Elian sa bayakap. Hindi, sagot ni Isabel. Ngayon lang ako nagkaroon ng karapatang maramdaman yan. Hinawakan ni Elian ang babay niya at muling tinitigan sa mata. Isabel, hindi mo kailanman kailangan ng karapatan para mahalin. Nasa'yo na yan mula pa nung araw na pinili mo akong hindi iwan. Ngayong gabi, binigay mo sa akin ang lahat at ako, ibibigay ko rin sa iyo ang lahat hanggang sa huling tibok ng puso ko. Napangiti si Isabel. Huwag kang ganyan, iiyak na naman ako. Okay lang, sagot ni Elian. Ako naman ang magpupunas. Sa unang pagkakataon, natulog si Isabel na buo ang puso. Wala nang alinlangan, wala nang tanong kung sapat pa ba siya dahil ngayong gabi, sa wakas, sila na, hindi lang sa papel, kundi sa damdamin, katawan at kaluluwa. Diyan, medyo masakit. Ungol ni Isabel habang minamasahe ni Elian ang kanyang balikat sa opisina nito. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang instrumental music na pinapatugtog nila upang makarelax habang sabay nilang tinatapos ang weekly report. Suot ni Isabel ang reading glasses habang nakaupo sa sofa at si Elian naman ay nakatayo sa likod niya, banayad ang minamasahe ang kanyang leeg. Hindi ka kasi nagpapahinga, lagi ka nalang overtime. Sumbat ni Elian, bahagyang may lambing. Hindi ko kasalanan na palagi mong pinapabago ang schedule mo. Biro ni Isabel. Ngunit sa gitna ng simpleng paglalambingan, biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Elian. Walang katok, walang pasintabi. Elian, sigaw ng boses na matagal na nilang iniwasan. Clarice. Walang kadala-dala, mataray ang tingin, may suot na pulang bodycon dress na tila sadya para magpasikat, hawak ang phone at may ngiting may halong delusion sa mukha. Agad nang bumalikwas si Isabel mula sa upuan. Si Elian naman ay napatayo mula sa likuran niya. Gulat, ngunit agad na nagbago ang ekspresyon. Anong ginagawa mo dito, Clarice? Tanong ni Elian, mariin at malamig. Bakit? Bawal na ba akong pumasok sa opisina ng lalaking mahal ko? Tugon ni Clarice, taas noo. Napakabit si Isabel sa braso ni Elian. Hindi mo ba talaga kayang katahimikan? Hindi ka ba marunong tumanggap na tapos na kayo? Tumahimik ka, Isabel. Singhal ni Clarice. Ikaw ang dahilan kung bakit napariwara ang lahat. Kung hindi ka dumaan nung araw ng kasal namin. Ikaw ang umalis. Hindi akong dumaan. Putol ni Isabel. At hindi akong may kasalanan kung pinili kang iwan ni Elian. Wala kang karapatang kunin siya. Duling kang prompting kampanyera na walang patutunguhan sa buhay. Napuno na si Isabel. Palapit na siya kay Clarice nang biglang sumabat si Elian. Tumigil ka na, Clarice. Sigaw niya. Wala na tayo at kahit kailan, hindi na babalik ang dati. Pero sa gitna ng tensyon at init ng emosyon, biglang dumulas si Elian. Natipalok siya sa gilid ng mesa at bumagsak sa sahig. Elian! Sabay sigaw ng lahat. Agad lumod si Isabel, nanginginig sa kaba. Elian? Okay ka lang? Tumawag na ng ambulansya. Sigaw niya sa isa sa mga staff. Sa ospital, palakad-lakad si Isabel sa hallway ng emergency wing. Luha ang laman ng mata, kaba ang laman ng dibdib. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas mula nang isugod si Elian. Ngunit para sa kanya, parang oras nang lumipas. Dumating na ang kanilang driver na matagal nang kasama ng pamilya. Kasunod dito, dumating ang ilang kamag-anak ni Elian, mga pinsan, tiyahin, at ang taong pinakaayaw makita ni Isabel sa mga oras na iyon, si Clarice.
Suot pa rin ang parehong pulang damit, ngunit ngayon ay may hawak ng bouquet ng bulaklak at naka-shades na tila artista. Pasok ba ako? Tanong niya sa nurse. Hindi. Matapang na sagot ni Isabel mula sa gilid. Wala kang karapatan na pagbawalan ako. Sagot ni Clarice. Wala kang karapatang makialam sa buhay ng asawa ko. Sagot ni Isabel. Muntik mo na siyang mapahamak dahil sa kagagawan mo. Hindi mo pwedeng itaboy ang taong minahal niya ng totoo. At bago pa siya makalapit kay Isabel, isang malutong na sampal ang bumagsak sa pisngi ni Clarice. Halos manginig sa hallway ang lakas. Napatigil ang lahat. Tumulo ang luha ni Isabel, ngunit hindi siya umatras. Hindi ako palaban, Clarice. Pero ngayon, hindi na ako magpapaapi. Tama ng kahiyan, tama ng panggugulo. Hindi ka na bahagi ng buhay ni Elian at kahit anong gawin mo, hindi ka na babalik sa puso niya. Biglang sumulpot mula sa elevator si Lola Becca. Matikas pa rin ang edad nito. Marahan siyang lumapit sa eksena, hawak ang tungkod. Anong kaguluhan na naman to? Tanong ng matanda. Lola Becca, siya po ang... Nagsimulang magsalita si Isabel. Alam ko kung sinong may sala. Singit ni Lola Becca, sabay tutok ng tungkod kay Clarice. Clarice, ilang beses ka na naming pinagbigyan. Ilang beses ka nang bumalik sa buhay ni Elian para guluhin siya. Pero ngayon, tama na. Pero, wala nang pero. Madiing sagot ni Lola Becca. Elian has moved on. At masaya siya, Clarice. At hindi mo na kayang palitan ang babaeng yon, si Isabel, na sa kabila ng lahat ay nanatili sa tabi niya. Ikaw, tumakbo ka, umalis ka. Ngayon gusto mong bumalik? Hindi na, tapos na kayo. At kung may natitira ka pang respeto sa sarili mo, tumalikod ka na at huwag nang bumalik. Lumuha si Clarice, ngunit walang makalapit sa kanya. Wala ring nagsalita sa harap ng totoo. At matandang karunungan, wala siyang laban. At sa wakas, tumalikod siya, tinanggal ang shades, pinunasan ng luha, at umalis ng tuluyang luhaan. Ang araw ng operasyon ay dumating. Sa ospital, habang binabagtas ng stretcher, ang hallway patungong operating room. Tahimik lang si Elian, hawak niyang kamay ni Isabel, mahigpit. Tila ayaw pakawalan kahit isang segundo. Kapag nagising ako, mahina niyang bulong. Ikaw agad ang gusto kong makita. Ngumiti si Isabel. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti ay ang kaba. Kapag nagising ka, tatayo ka na. Hindi na lang sa kama, hindi na lang sa laban, kundi para sa sarili mo at sa atin. Hinaplos ni Elian ang pisngi niya. At ikaw ang dahilan kung bakit gusto ko pa ulit lumaban. 5 oras ang lumipas. Tahimik ang waiting area. Nandun si Lola Becca, Renel, at ilang pamilya ni Elian. Tahimik silang nagdarasal habang si Isabel ay hindi umaalis sa harap ng operating room. Mariing nakapikit, mahigpit ang hawak sa rosaryong pamana sa kanya ni Chang Ophelia. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, lahat ay sabay-sabay tumayo. Mrs. Dilara, ngumiti si Dr. Lim. Successful po ang operation. Ang spinal fusion at limb reinforcement ay nag-respond ng maayos. Kailangan na lang po ng ilang linggong therapy, pero sa ngayon, makakalakad na ulit ang asawa mo. Napatigil ang mundo ni Isabel, parang may sumabog sa puso niya. Hindi sakit, kundi galak. Tumulang luha sa kanyang pisngi, mabilis, at walang kontrol. Salamat po, Dok. Salamat. Paulit-ulit niyang sambit. Makalipas ang 3 linggo, sa therapy room ng ospital, tahimik ang lahat habang inihahanda si Elian para sa unang pagsubok ng paglakad ng walang saklay. Suot niya ang gray sweatpants at shirt. May bahagyang benda sa tuhod, ngunit matatag ang postura. Handa ka na? Tanong ng therapist. Tumango si Elian, ngunit ang mga mata niya ay hindi sa therapist nakatingin. Nasa dulo ng room kung saan naroon si Isabel, nakangiti ito, ngunit halatang naiiyak. Lakad ka lang. Papunta sa akin. Bulong ni Isabel. Huminga ng malalim si Elian. Unang hakbang. Nanginginig ang tuhod. Pangalawa, medyo nakaupo ng konti.
Pangatlo, pinilit tumayo muli. Isang hakbang pa, isa pa, at isa pa. Hanggang sa nasa harapan niya na si Isabel. Heto na ako. Bulong niya. Nakatayo. At papunta sa'yo. Hindi na napigilan ni Isabel ang sarili. Agad siyang yumakap kay Elian. Mahigpit. Parang ayaw na siyang pakawalan. Umiiyak siya. Hindi dahil sa takot o sakit, kundi dahil sa labis-labis na tuwa. Akala ko, hindi ko na ito makikita. Bulong ni Isabel. Hinawakan ni Elian ang mukha niya. Ito ang pinakaunang pangakong gusto kong tuparin sa'yo. Ang tumayo muli. Para sa atin. Lumapit ang buong pamilya. Si Lola Becca ay tahimik na tumutulo ang luha. Apo, sabi niya, ngayon mo pinatunayan na sa kabila ng lahat, pwede pa rin mabuo ang buhay. Nagpalakpakan ang staff ng ospital. At kahit ang ilang nurse ay napaiyak sa tagpong parang mula sa pelikula, ngunit higit pa sa kwento, ito ay katotohanang ipinaglaban ng dalawang pusong hindi bumitaw. Kinagabihan, sa veranda ng mansyon ng Dilara, pagkatabing naupo sina Isabel at Elian, tahimik ang gabi, maaliwalas ang langit, wala ni isang ulap. Parang pahiwatig na malinis na rin ang daan ng kanilang kinabukasan. Alam mo, bungad ni Elian habang nakahawak sa kamay ni Isabel. May isa pa akong pangakong gustong sabihin. Ano naman yon? Tanong ni Isabel. Nakangiti ngunit may lungkot pa rin sa mata. Tila may takot na baka may masamang balita pa. Na kahit anong mangyari, sambit ni Elian, ipagtatanggol kita. Mamahalin kita. Hindi dahil sa utang na loob. Hindi dahil sa kasal natin. Kundi dahil ikaw ang pumili sa akin. Sa panahong kahit ako, hindi ko na kayang piliin ang sarili ko. Hindi mo kailangang mangako. Sagot ni Isabel. Ramdam ko na sa bawat kilos mo. Ngunit si Elian ay lumuhod sa harapan niya, hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Isabel, aniya, mula ngayon, hindi na kita itatago sa likod ng mga anino ng kahapon. Hindi ka na babae sa tabi lang ng CEO. Ikaw ang babaeng minahal, pinaglaban, at patuloy kong mamahalin sa harap ng lahat. Tumulo ang luha ni Isabel, pero ibang luha ngayon. Ito ang luha ng isang babaeng pinaglaban, isang babaeng hindi na kailanman lalayuan. Yumakap siya kay Elian, mahigpit. Simula ngayon, wika ni Isabel, hindi mo na kailangang tumayo para sa akin. Kasi kahit nakahiga ka, ako ang tatayo para sa'yo. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa liwanag ng mga bituin, at sa init ng pag-ibig nilang dalawa, isang bagong pangarap ang binuo. Hindi na para sa sarili, kundi para sa isa't isa. Makalipas ang ilang buwan mula sa matagumpay na operasyon ni Elian, muling nagbalik ang mag-asawa sa lugar kung saan unang tumibay ang kanilang pag-ibig, sa beach house sa Pangasinan. Sa pagsalubong nila sa dagat, tila bumalik ang lahat ng alaala. Ang una nilang harutan sa buhangin, ang malalim na pag-uusap sa ilalim ng bituin, at ang mga halik na naging panata ng puso nilang dalawa. Parang kailan lang, bulong ni Isabel habang nakayapak. Tinatamasa ang malamig na buhangin. Dati, takot kang tumayo. Ngayon, ikaw pang nagyayaya ng jogging. Natawas ni Elian, nakasuot ng puting polo at khaki shorts. Hindi mo ba napapansin? Simula nang napangasawa kita, lahat ng imposible naging posible. Landi mo talaga. Biro ni Isabel, sabay kurot sa tagiliran nito. Naghabulan sila sa baybayin, sa bawat halakhak. Naroon ang pagbabalik ng batang pag-ibig. Sa bawat yakap, naroon ang pagtibay ng isang pagmamahalan, ang pinagdaanan ng lahat. Panlalait, sakit, pagkadapa, at pagtatanggol. Maya-maya, habang nakaupo sa ilalim ng dilim ng isang malaking punong niyog, inabot ni Elian ang isang malamig na buko kay Isabel. Alam mo, panimula niya. Habang pinapanood kitang ngumiti sa dagat, naisip ko, handa na siguro tayo. Para saan? Kunwaring tanong ni Isabel habang umiinom.
para sa bagong kabanata, para sa baby. Nabulunan si Isabel sa sinabi. Ha? Baby agad? Bakit hindi? Tanong ni Elian, ngumiti. Ikaw ang asawa ko, mahal kita. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Hindi dahil dapat lang, kundi dahil gusto ko. Gusto ko ng maliit na version mo, duling man o hindi. Natawa si Isabel, ngunit halatang kinikilig. Kung lumabas na kasing sungit mo nung araw, di 3 beses ko siyang mamahalin para bumait. Sagot ni Elian. Basta ikaw ang nanay, siguradong mabuting magiging anak natin. Nagkatitigan silang dalawa. At sa ilalim ng araw, sa gitna ng alon at buhangin, may isang kasunduan ang nabuong hindi kailangan ng papel. Pangarap na ngayon ay nagiging direksyon. Pagkaraan ng 1 linggo, nasa veranda silang dalawa. Sa harap nila, may simpleng hapunan, inihaw na pusit, sinigang sa bayabas at malamig na buko juice. Wala nang mas masaya pa kay Isabel habang pinagmamasdan si Elian, ang lalaking dating nakaupo sa wheelchair, ngayoy abalang taghiwa ng kalamansi para sa sawsawan. Ang dami mong niluto ah. Puna ni Elian. Baka kasi may surpresang bisita tayo. Sagot ni Isabel, nagbibiro. May sorpresa nga akong hinihintay. Bulong ni Elian habang nilalapitan siya. Alin? Tanong ni Isabel, pinipigilan ng ngiti. Hinawakan ni Elian ang kanyang kamay, saka tumingin sa mga mata niya. Seryoso. Isabel, ikaw ang ilaw ng lakas ko. Napatigil si Isabel, hindi dahil sa gulat, kundi sa bigat ng kahulugan ng sinabi. Nung madilim ang mundo ko, ikaw ang unang liwanag. Nung wala akong direksyon, ikaw ang tumayo sa gitna ng gulo. At ngayon na kaya ko nang tumayo, hindi ko na hayaang mawala ka kahit kailan. Kahit saan man tayo dalhin ng buhay, ikaw pa rin ang pipiliin ko, araw-araw. Tumulo ang luwas sa mata ni Isabel, hindi niya mapigilan. Kung ganun, sagot niya, mahina pero matatag. Dapat handa ka na. Kasi baka sa mga susunod na araw, hindi na tayong dalawa lang. Napakunot noo si Elian. Anong ibig mong? Ngunit bago pa siya matapos, iniabot ni Isabel ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang positive pregnancy test kit. Napanganga si Elian, hindi makapagsalita. Nang makabawi, unti-unti siyang lumuhod sa harap ni Isabel kahit masakit pang tuhod. Isabel, totoo ba to? Nanginginig ang tinig niya. Tumango si Isabel, pinipigilang maiyak. Totoo, magiging tatay ka na, Elian. Niyakap siya ni Elian ng mahigpit. Hindi niya na mapigilan ang luha ng tuwa. Salamat, Isabel. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilya. Hindi lang kita asawa. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang nanay na magiging anak ko. Makalipas ang ilang buwan, sa parehong beach house, nakaupo si Isabel na may baby bump na. Hawak ni Elian ang tiyan niya habang kinakausap ang sanggol sa loob. Baby, makinig ka ha, bulong niya. Kapag narinig mo ang boses kong ito, ibig sabihin, nandyan si papa mo. Pero mas makinig ka kay mama. Siya ang dahilan kung bakit tayo buo. Tumingin si Isabel sa kanya, ngumiti. Nahanap na natin ang tunay na pag-ibig, Elian. Wika niya. Hindi ito itinakda ng iba. Hindi pinilit. Kundi nilabanan. Pinaubaya sa panahon. Tinulungan ng tadhana. At habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, magkahawak kamay, may bago na namang pag-ibig ang sumibol. Isang bunga ng pagmamahalan. Isang simula ng panibagong yugto. At isang patunay na ang mga sugatang puso ay pwedeng muling bumuo ng masayang pamilya. Sa huli, hindi ang ganda, yaman, o perpektong kondisyon ng katawan ang panalo sa kwento nila, kundi ang katapatan, paninindigan, at pag-ibig ng totoo. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento.
Hanggang sa muli! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.